Praise the Lord, purihin nating pinakamamahal na Panginoon. At God bless po. At bago tayo manalangin, kindly, meron po ba tayong nag-look out po dyan? Kasi may mga tumatakbo mga bata. May mag-guide po, baka biglang may masagasaan po eh. Purihin ang ating malapain, tayo po'y manalangin. Amen, praise the Lord. Mapagpala namin Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang mabanal sa panalangin po ng aming mabuting Ebanghelista, the end-time prophet, loving the rich Jesus, patuloy po namin pinapabot aming taus-pusong pasasalamat sa magandang hapon, malapang pinagkaloob niyo po, hallelujah, magandang panahon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos, pagbabadam po sa amin ng iyong matamis na presensya, sa paglangis niyo po sa aming pong pang-apat na taon, malapay na anibersaryo po ng Bible study sa lugar pong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. At sa aming pag-aaral, Banghain Kaligtasan, Panginoon, susamahan niyo po kami sa iyong bang lingkod, sa ganaakin wala kang nagagawa. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mapagkakamali, sa aming mapagkakasala. Abutin niyo po kami ng iyong mapagpalang kamay. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, malapay laki pa niyo ng kapangyarihan at pag-ibig. Pagpalain niyo po kaming lahat, O Diyos, tupon sa dalangin namin, sa matamis at makapangyarihang pangalan na sabay-sabay namin sinasuway lahat ng uri ng mga hadlang, hindrances, and belief and doubt. Cast out right now in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Everyone say praise the Lord! Everyone say praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At bago pong lahat, ang lahat ng pagpupuri, pagluwalhati, pasasalamat at pagdakila ay pinapaabot ko po sa hapong ito. At magandang hapon po sa lahat po ng mga narito, sa aking mga kapamanggagawa, kapamangaral, ating po makapatiran at ating po mabisita. Purihin ang ating mahal na Panginoon at dobleng paggalang po sa ating buting Ebanghelista, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of loving dear Jesus, and a blessed memory and teaching of our beloved Assam Pastor Nessa Almeda, ating beloved honorable Assam Pastor, at gandin po sa kanila pong mga beloved children. At purihin at patuloy nating dakilain, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pwede po ba tayong pumalakpak ng malakas sa palakpak sa ating mahal na Panginoon? Mga minamahal, tayo po ay lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dahil ginagawa natin ang ganitong bagay, dahil tayo po ay naturuan at tinuruan ng ating mahal na Panginoon. Sa pamagitan po, mga minamahal na mga tao ng Diyos, sa katauhan po ng ating minamahal at ginagalang natin magulang sa ating mahal na Panginoon, sa ating beloved honorable evangelist, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet, loving dear Jesus. Kaya hindi na tayo mga minamahal, maliligaw pa. Hindi na tayo mga minamahal, madadaya pa. Hindi na tayo mawawala pa, mga minamahal, sa paglingkod sa Diyos dahil tayo po ay namulat sa katotohanan, nabuksan ng ating mga puso at isipan. Kaya wala nang hihigit pa, mga minamahal, sa pagiging Kristiyano. Dahil once na nasumpungan na natin, mga minamahal, katotohanan, wala ka ng pangamba, mga minamahal. Salamat sa Diyos, tayo po ay nagkaroon ng kaalaman, binigyan tayo ng katalinuhan, maunawaan natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa pangatlong sulat ni Juan, talatang 3, 3 John verse 3. Ang sabi rito, mga kapatid, sundan po natin, sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at nangagpapatotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Sa 4 po. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, wala nang hihigit pa
Sa pagiging anak ng Diyos, wala nang higit pa mga minamahal. Sa pagiging tunay na Kristiyano, kapag nasumpungan mo ang katotohanan, kapag nasumpungan mo ang tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon, wala ka nang hahanapin pa mga kapatid. Wala ka nang pangamba, wala ka nang takot mga kapatid. Dahil kapag nalaman mo ang katotohanan, nalaman mo mga minamahal ang tunay na gawain ng ating dakilang Diyos, magkakaroon ka ng katiyakan, maalis ang iyong pangamba, malalaman mo na meron kang kasiguraduhan, meron kang katiyakan na ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Marami ang mga nangangaral mga kapatid, hanggang sa salita lamang, bla bla, walang preba, walang ebidensya. Sinasabi nila mga minamahal, sila'y anak din ng Diyos, sila rin ang mga tunay mga Kristiyano, ngunit nasa ng patunay, nasa ng preba mga minamahal na sila'y anak ng Diyos, sila'y mga Kristiyano, walang preba, walang ebidensya mga minamahal. Ang kanilang pagiging tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hindi lang sa salita, hindi lang po mga minamahal sa mga labi, makikita sa ating mga buhay ang pagiging Kristiyano, anak ng Diyos. Buhay nila mga kapatid, walang kapayapaan. Buhay nila mga minamahal, punong-puno pa rin ng karamdaman, punong-puno pa rin ng bisyo, punong-puno pa rin ng galit at puot sa kanilang buhay. Ngunit nung tayo po mga minamahal ay tawagin sa kabila ng ating buhay nung araw, tayo punong-puno ng sakit, mga karamdaman, punong-puno ng mga bisyo, ngunit nung masumpungan natin ang katotohanan na ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ito tayo mga kapatid, na sa buong katotohanan, gumaling ang ating mga karamdaman, nagbago ang ating mga buhay. Kaya ang sabi mga kapatid, hindi raw nakikita sa panlabas ang pagiging tunay na Kristiyano. Kailangan nasa loob, nasa puso. Kailan po natin nakita mga minamahal ang puso ng tao? Paano natin makikita mga minamahal ang nasa panloob? Kung hindi natin makikita sa panlabas. Dahil bawat ginagawa ng tao, mga minamahal, ginagawa ng anak ng Diyos, makikita po sa panloob at sa panlabas na pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Amen! Kaya ang sabi rito mga kapatid, ng ating nabasang talata, sapagkat wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na narinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Wala nang higit pa mga minamahal na kasiyahan, katuwaan, kagalakan sa tunay na Kristiyano. Dahil kapag ikaw ay lumalakad sa katotohanan, tiyak mo mga minamahal, sigurado mo, walang pag-aalinlangan na tayong lahat ay tagapagmana ng langit na pangako ng Diyos plus buhay na walang hanggan. Kaya marami nangangaral, bagamat pinapangaral nila ang salita ng Diyos, pero inuusig nila ang katotohanan. Bakit? Dahil hindi nila mapantayan ang katotohanan. Hindi nila mapantayan ang nasa buong katotohanan. Maggawa ba nila mga minamahal na ang mga kababaihan ay may suot ng may mahabang damit, may mahabang buhok, mga kapatid, magpahaba ng buhok? Hindi nila mga minamahal makaya. Hindi nila mga minamahal magawa. Magawa man nila mga minamahal, ngunit kulang. Makita natin, mahaba nga ang buhok. Mahaba nga ang palda. Meron namang hikaw. Meron namang nakasabit sa leeg. Ang paglingkod sa Diyos, ang mga nasa katotohanan, lumalakad ng ayon sa katwiran ng ating malapay, 100%. Ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Kaya yung ating ginagawa, mga minamahal, hindi sa ating sariling katuruan, hindi sa sariling kaunawaan, hindi sa pamagitan ng mga turo lamang, mga minamahal, ng tao, kundi turo mula sa ating mahal na Panginoon. Kaya anuman sabihin ng tao,
ano man sabihin mga minamahal ng ibang mga gawain, nang sabihin nila kahit sabihin sa atin tayo po ay lagpas-lagpas na sa langit. Salamat sa Diyos. Kahit na tayo po ay lagpas-lagpas na sa langit, bumagsak man tayo, langit pa rin. Ngunit sila mga kapatid, hindi sila nakakaabot sa biyaya ng Diyos. Hanggang sa salita lamang. Kaya nga po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, huwag mong ikatuwa na kapag ikaw ay nakapagpagaling ng mga may sakit, may karamdaman sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, nakakapagpalayas ka ng masamang espiritu. Huwag mong ikatuwa yan. Ikatuwa natin, ikagalak natin ng ating mga pangalan daw ay nakasulat sa aklat ng buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay hindi na kayang dayain. Hindi na kayang iligaw ni naman ng mga iba't ibang mga turo. Dahil alam natin mga kapatid, ito ang daan, ito ang paraan, ito ang tamang pagsunod tungo sa pangako ng Diyos na langit plus buhay na walang hanggan. Kaya tayo po mga kapatid ay wala ng pangamba, wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Bagamat mahirap maglingkod sa Diyos, merong pakinabang. Bagamat mahirap mga minamahal sumunod sa kalooban ng Diyos, merong pakinabang mga minamahal. Anong sabi ni Apostol Pablo? Mamatay, mabuhay ay pakinabang ng mga Kristiyano. Dahil siya po ay nakakasigurado. Dumating man ang kamatayan, mamatay, mabuhay sa paglilingkod. Pagdating natin sa langit, makikita natin yung pakinabang na ating pinaghirapan dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya walang kalugihan. Hindi ka malulugi. Dahil bawat ginagawa natin dito mga kapatid, merong katiyakan, merong kasiguraduhan mga kapatid. Ginagawa natin ang ganitong bagay, tayo po mga minamahal ay nagdaraos ng mga ganitong okasyon dahil alam natin, tiyak natin mga minamahal, na merong Diyos na magbibigay sa atin ng pagpapala. Merong Diyos na magpoprotect sa ating buhay araw-araw. Merong Diyos na magbibigay sa atin ng kagalingan sa ating mga karamdaman, higit. Merong Diyos na magpapagaling sa ating mga karamdaman. Merong Diyos magbigay sa atin ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ginagawa natin ito hindi para sa ating sarili. Ginagawa natin ito hindi para sa mga kapatiran, hindi sa mga mananampalataya. Ginagawa natin ito dahil sa kabutihan at kabaitan ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. So bago pong lahat mga minamahal, happy 4th Church anniversary ng ating Bible study. Hindi natin expected ang ganitong pagpapala. Dahil katunayan, ang Bible study tumatagal lang 3 to 6 months. Siguro matagal na ang 1 year. Pero bakit mga kapatid, pinaintulutan ng Diyos? Tatagal ang ganitong gawain sa lugar pong ito dahil dati na meron. Muli nating binalik ng ating mahal na Panginoon dahil itong kalooban ng Diyos. Dahil tayo nabubuhay hindi para sa ating sarili. Hindi tayo nabubuhay mga minasagan ng kanino man. Tayo nabubuhay dahil sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil si Kristo'y nasa atin na. Kaya walang pangamba, walang takot mga kapatid sa paglilingkod dahil may pangako ang Diyos. Sabi ang ating mana mga minamahal na mamanahin ay ang langit na hindi nasisira, hindi kumukupas, hindi nawawala. Ito'y pinatatag ng Diyos. Ito mga ay pinatibay ng Diyos. Ito ay inihahanda ng Diyos. Sabi, let not your heart be troubled. Huwag mangamba mga minamahal. Huwag magulumihanan ang ating mga puso. Dahil sa langit, merong inihahandang tahanan, bahay natin, pagdating natin mga minamahal, sa langit. Amen? Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 4 at 7. Huwag po kayo mainip, malapit na tayo magtapos. Saglit lang po ang ating pangangaral. Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 7. Dito po mga minamahal sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 7. Sa isang manang di nasira at walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng panampalataya sa kaliligtas ng nahanda o pangyayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong kinagagalak
bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong panampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa kapupuri at kaluluwahati at kararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating buhay bilang Kristiyano, tayo po ay dumaranas po, lahat po tayo, nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Abnormal na lang po ang walang pagsubok. Makapag-amen po ba tayong lahat? Kaya sa pamagitan ng pagsubok, mga minamahal, mapapatunayan natin ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa ating buhay. Habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod, habang tayo lumalakad sa katotohanan, habang tayo nabubuhay sa katotohanan, mga minamahal, mararanasan mo ang iba't ibang mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng pagsubok, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos, makikita mo ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon, makikita mo ang kanyang himala, ang kanyang proteksyon, ang kanyang pagliligtas. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, merong langit na inilaan para sa ating lahat. Amen. Kung ang langit, mga minamahal, ipinapangako niya, how much more ng mga problema ay hindi niya kayang lutasin. Maliit na bagay, mga minamahal, ang problema. Maliit na bagay, mga minamahal, ang trials. Compare daw po, mga minamahal, sa ating matatanggap na langit at buhay na wala hanggan. Sabi ng Biblia, cannot compare, hindi maitutumbas sa mga nararanasan natin na pagsubok. Kaya sa ating buhay bilang Kristiyano, walang susuko, walang aatras. Tayo magpatuloy dahil merong nakalaan na pagpapala. May mana tayong mamanahin. Meron tayong langit, mga minamahal, matatanggap. Meron tayong buhay na walang hanggan, mga minamahal, sa piling ng Diyos. Dahil ang ating buhay dito sa lupa ay hindi po permanente. Pansamantala lamang ating buhay dito. Siguro pinakamatagal na ang 100 years old na buhay dito sa lupa. Kung madagdagan pa, maswerte na. Pero ang buhay natin dito ay hindi po permanent. Pansamantala lamang ating buhay. Kaya napakapalad natin, nasumpungan natin ang katotohanan. Mapalad tayo, mga kapatid, swerte natin, mga minamahal. Narito tayo, lumalakad sa katotohanan, nabubuhay sa katotohanan. Kaya nga po, walang kalugihan, mga kapatid. May malaki tayong pakinabang pagdating natin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dito lumuluha ka, kung dito umiiyak ka, mga minamahal, dito ay nangangamba ka, dito ay nalulungkot ka. Sabi ng banal na kasulatan, pagdating natin sa langit, mga luhang pumapatak sa ating mga mata, mismo ang ating mahal na Panginoon ang magpapahid neto. Papalitan ng Diyos ang ating kalungkutan ng kasiyahan. Papalitan ng ating mahal na Panginoon lahat ng ating mga nararamdaman dito sa lupa. Dahil pagdating natin sa langit, everlasting life. Walang hanggang kasiyahan, walang hanggang katuwaan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, hindi na nanatili, mga minamahal, ang kalungkutan. Hindi na nanatili, mga minamahal, ang problema at mga trials. Dahil habang tayo po ay dumadalo, habang tayo po ay lumalakad sa katotohanan, sinusunod natin ang kanyang katwiran at kalooban. Anong binibigay at pinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon? Yung kanyang Santong Espiritu. At pag naramdaman ng tunay na mga Kristiyano ang kanyang Santong Espiritu, tanda na tayo inaaliw, pinapasaya ng ating mahal na Panginoon para malaman natin merong langit, may buhay na walang hanggang pangako sa atin, ipagkakaloob sa atin pagdating ng panahon. Ang sabi ng huling talata, Revelation chapter 21 verse 1 up to 4. Saklat ng Last verse po yan. Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talata 1 hanggang 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na.
At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na naog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Talatang 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y nananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Talatang 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya anytime, mga minamahal, pag nag-rapture, handang-handa na tayo sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Handang-handa na tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon para dalhin sa langit. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Tayo po ba'y handang-handa na? O nagpiprepare pa? Iba yung nagpiprepare sa handa na. Dahil pag nagpiprepare ka pa, kulang pa. Kaya kailangan nating tayo'y handa na sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ba'y sigurado na 100% handa na sa muling pagbabalik ng Diyos? Yung mga handa na sigurado sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya ako tinatanong sa inyo mga minamahal, baka isang araw pagtulog nyo ay hindi na kayo dumilat. Kunin kayo kaagad ng mahal na Panginoon. Hindi pa dumarating ang rapture, ang ilang kinukuha na. Bakit? Para mabawasan na. Amen? Baka magkasiksikan eh. Binabawasan na ng mahal na Panginoon. It means, inuuna niya mga kapatid, yung gusto niyang kunin. Amen. Kaya yung mga gustong kunin, mahal na Panginoon, kunin mo na ako. Ayaw ko nang magtagal dito sa lupa. Ayaw ko nang mabuhay. Gusto ko nang maratso. Kaya yung iba, nagpapakuha, hindi pa kinukuha. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, gamitin pa tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, mga minamahal, sa ating buhay, hindi natin alam. Kasi ang Diyos ang kumukuha eh. Siya ang may karapatan. Amen? Wala tayong karapatan, mahal na Panginoon. Kunin mo na ako. Ayaw ko nang mabuhay. Bakit ayaw mo nang mabuhay? Dahil punong-puno ng problema, trials, doon natin mapapatunayan sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga problema. Pag ikaw'y dumalangin, nagsumamo sa ating mahal na Panginoon, makikita mo paano lutasin ng Diyos ang ating mga problemang kinakaharap. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, merong mana, merong langit, may buhay na walang hanggan. Kaya pagdating natin sa langit, lahat ng ating mga problema rito sa lupa, lahat ng ating mga dinadamdam dito sa lupa, lahat ng mga dinadala nating kabigatan dito sa lupa, pagdating natin sa langit, lahat ng bagay na yan ay papalitan ng walang hanggang kasiyahan, wala ng kamatayan, wala ng karamdaman, wala ng problema. Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mukhaan, makikita natin ang ating dakilang Diyos at doon, walang hanggang tayo'y mabubuhay. Ang gagawin natin mga pagdating sa langit, pupurihin, papasalamatan natin ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. God bless po mga kapatid, tayong lahat ay mag-alay ng awitin, papurihan natin ang ating mahal na Panginoon, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa pamagitan ng awiting ito, Langit na Tahanan.